Okay, good afternoon guys. Updates sa clutch lightener ng ating NK. Surprise. Baklas ang ating motor. Bakit? Okay. So, this is our clutch lightener. Sorry, hindi yung kamay ko nagkalikot ako. Anyway, ayun mga fairings natin. Lahat ng fairings natin, pati yung seat, kasi kailangan tanggalin. Ano yung tangke natin, yung gasolina. Tumapon nga yung iba. Ayun, natapunan ako. Oh well. Anyway, tapos yun. Ito yung clutch lightener na nabili natin sa Shopee. So, ang naging issue dito is hindi ko siya mahanapan ng magandang angulo dito. Kasi kapag naka-angulo yan ng, hindi ko siya may diretso ng katulad nito. Ang problema kasi kapag naka-angulo yan na lumalabas na, kikis-kis yung cable doon sa housing. And pagtagal, friction, ang mangyayari dyan is unti-unti mapipigtal yung mga hibla niyan. May marami kasing hibla yan. Ayan o, unti-unti na maraming hibla. And kapag kumiskis yan doon, mapipigtal siya eventually in the long run. So, what I did instead is nilube ko na lang yung cable internally sa loob ng housing gamit ng chain lube. Tapos, ang ginawa ko is nire-route ko na lang yung kable. Kasi dati ang kable niyan goes from here, pa-reverse tayo papuntang lever. Ito, punta dito. Tapos, nakapalupot siya dito sa loob. Okay. Ang problema nun, sa daming kable. So, dun yan sa loob naka-route. Ang problema pag ganun is, kapag maraming ipit dun sa kable, there's going to be friction inside the cable housing. So, nire-route ko na lang siya in a way na wala siyang masyadong mga kanto. Okay? So, gaya ng dati, dito siya naka-route. However, pinalabas ko na siya dito. And then, diretso dito sa headset or kung anong tawag dito sa bike. Sa motor, sa bike kasi headset, nasa headset, head tube area tawag dito. And then, ito, diretso. So, if you will see, mas konti yung mga anggulong dinadaanan ng clutch cable. And actually, kung papansin mo, mas magaan. Hindi siya kayang i-one hand or one finger rather, pero definitely mas magaan siya than before. Definitely. Okay. Medyo hihigpitan pa natin yung lock ring niya. But, definitely, mas maluwag na siya. So, babalik natin yung tangke. Kahit huwag muna yung fairings, yung tangke lang muna kasi hindi natin sure kung baka maipit ito and kailangan natin mag-readjust or whatever. Hindi ba natin ka-upling sa fuel line. Lalapat lang natin yung gas tank in hopes na sana hindi siya maipit. Pero this looks promising kasi talagang magaan siya compared dun sa stock na hindi naka-reroute. Okay? Sana gumana. Tsaka sana hindi sumabog. One thing to take note guys is yung mga kable na to and mga hose, make sure na sa loob sila kasi nangyari na sa akin to nung unang beses kong binaklas to. Hindi ko mabalik yung fairings kasi mga nakausli. Like ito nakausli dito sa side, same like this one. Ito, so make sure hindi sila nakausli. So nalagay na natin yung tank, although hindi pa siya naka-fix. Hindi pa siya naka-fix, actually medyo sobra siya nakaharap. However, nakabit na natin, so titingnan natin, sindihan muna natin. Hopefully walang error code, maandar ang fuel pump, and tingnan natin kung sisindi, sana hindi sumabog. Tingnan natin kung mamamatay.
ibalik natin na lahat ng mga tinanggal natin. Takot lang din guys, medyo siniksik ko lang siya dito sa loob ng itong tangke. Hindi naman siya ipit, make sure lang na hindi siya maiipit. Kasi yung parang shroud na nandito, so hindi nyo siya may ilalagay ng maayos kapag hindi siya, kung may mga nakalabas dyan. So double check. Okay, so moment of truth. Nakabit na lahat ng fairings, naka-on na yung fuel pump. Start na lang natin. Hindi nakababa ang kickstand. So here we go. So ngayon magpo-first gear ako. Ang lambot, sobrang lambot. I mean, hindi siya super light na, pero kaya mo siya yung 2 fingers actually. Lang mo nang hirap. Okay, so naka first gear na tayo. First gear, bitawan natin bahagya. Okay, so hindi siya agad-agad engage pero may good distance. Okay, so banda dito siya nakagat again. So successful, hindi sumabog yung motor, napagaan na natin yung clutch, you know, lighter than before. Okay, good job, hindi sumabog.